Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, grabe, tuliro na. Nako, Tota Soto at Pinky Lacson na kanya-kanya ng palusot na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong si Pinky Lacson at si Tota Soto. Pero bago natin simulan yan mga kababayan, naglalambing lang po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel mga kababayan, ay pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito at wag na po natin patagalin to. Ito nga po mga karibin natin ang balita. Mula po sa ABS-CBN, sabi po ni Soto. Soto, don't waste time on Cabral files. Aba? Bakit naman? Kasi mga kababayan, nakikita po ng taong bayan kung gaano po kaimportante itong Cabral files na ito. Pero kung ganito po ang maging statement ng isang Senate President, don't waste time on Cabral files. Aba, bakit po? Bakit po pagwawaldas ba ng oras ang pag-iimbestiga or pagsusuri sa Cabral files? Or mayroon lang kayong ayaw makita dyan sa Cabral files mga kababayan? Diba? Grabe naman, Senate President po kayo. Kailangan kung ikaw po ay Senate President or kahit nga hindi ka Senate President, as long as you are a public official, lalo na kung senador ka, dapat open ka sa lahat ng mga posibleng lumutas sa mga problema ng ating bansa. Gaya nitong Cabral files, Pero sabi po ni Soto, pagsasayang lang ng oras, ang pagsusuri ng Cabral files mga kababayan. So dito pa lang nagpapahiwatig na po si Soto mga kababayan na hindi po siya interesado, na malutas itong or matukoy kung sino man yung mastermind. Nasa palagay natin ay alam na po natin kung sino po ang mastermind. Hindi po sila interesado na imbestigahan itong Cabral files kasi nga matutukoy kung sino ang pinagmulan, at kanino nanggaling mga kababayan. Ayaw mo Soto dahil ba kumpare yata nito Diba? Doon po sa kay Maine, diba? Kay Maine Mendoza. Kaya sino yung asawa niya? Na nasangkot din. Kumpare yata nito ni Soto. Correct me if I'm wrong Bukod po kay Soto mga kababayan, si Lacson din mga kababayan. Ito pong pahayag, ito pong balita. Mula naman po sa Daily Tribune. House lawmakers back Lacson. No evidence versus Romualdez in flood issue. House lawmakers daw. Si Congressman Puno, naniniwala siya sa sinasabi ni Lacson na walang ebidensya, walang direct evidence na magpapatunay na involved si Romualdez sa flood control scandal mga kababayan. Grabe Blue Ribbon Committee Chairman po ang nagsasalita. So meaning mga karibin natin, wala talaga tayong pag-asa na malutas ito. Magbabalik pa na naman sila next week, Magbabalik na ang Blue Ribbon Committee. Mag-iimbestiga na naman po. Pero kung ganito po ang kanilang mga statement bago po mag-imbestiga, may aasahan pa po ba ang taong bayan? Okay? Gayong sinasabi na nila na yung iniisip natin, yung pinaghihinalaan natin na mastermind, ay walang direktang ebidensya. Mukhang niluloko tayo ng mga ito. Sabi nga sa nakita ko sa mga komento, kahit nga hindi nakapag-aral, kahit grade 1 lang, alam, or maiisip nila talagang si Romualdez is part of this scam diba? Or this scheme. Diba?
So kayo mga karibin natin, naniniwala ba kayo dito kay Lacson at kay Tota Soto? Sabi ni Soto, wag nang mag-aksaya ng panahon dyan po sa Cabral Files. Si Lacson naman sinasabi na walang direktang ebidensya na papakita na talagang involved yung kumpare ni Soto. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin mga karibin natin itong video ito. Sabi po dito, kaalyado ni PBBM, nataranta. Nataranta na sa impeachment laban kay Marcos Jr. Aba ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Natataranta na po o umaalma ang mga aliado ni Pangulong Marcos Jr. doon sa napipintong pagsasampa ng impeachment case laban kay PBBM. Nagsasalita na sila. O ito, Adjong, impeachment moves versus Marcos must meet. Eto eto na naman po si Adjong mga kababayan. Paminsan, di ba tumigil ito Si Adjong tsaka kasalita. Di ba? Simula nang pumutok po yung flood control issue, hindi na natin narinig si Adjong. Aba, eto nagbabalik na naman po. Pati si Gutierrez mga kababayan, nagbabalik na po sila dahil sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Grabe. Kaya talaga, hindi kayo nagsisilbi, hindi po kayo nagtatrabaho para sa taong bayan. Kayo po nagtatrabaho para sa presidente lamang, no? Meet constitutional standard. Okay, so ito. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong on Sunday stressed that any impeachment case against President Marcos Jr. must meet the standard set by the 1987 Constitution and not be driven by speculation or partisan pressure. Tanong, Honorable Adjong, dalawa sila, Adjong at saka Ortega. Sila yung nagsasalita tungkol ito. Back to you. Na-meet nyo ba yung constitutional standards sa isinampan yung impeachment kay VP Sara last year? Look who's talking. At saka ito lang mga karibin natin, no? Ito pwede rin pagbasihan for the impeachment, di ba? Kasi public office is public trust, di ba? Pag wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan, pwede ka nang lumayas diyan. Ngayon, sa nakikita po natin mga survey na pababa ang ratings ng Pangulo, could it be considered as one of the impeachment article, mga kababayan, na pwede bang ilagay doon sa impeachment articles? Diba? Na eto ang rason kung bakit. Pwede rin, diba? O public trust at saka betrayal of public trust, diba yun mga kababayan? Anong ginawa ng Korte Suprema? Nasura ang inyong impeachment complaint kay laban kay VP Sara dahil hindi nyo na-meet ang constitutional standards. Ngayon, sasampahan ng impeachment case si PBBM, binabalik nyo ang inyong kakulangan, meeting constitutional standards. Kakatawa naman na. Ay, nako. In a statement, John represents Lanao del Sur First District maintain that the impeachment is a solemn constitutional mechanism. Yes! Kaya lang, solemn ba yung ginawa ninyo now in just one day, perma kagad, hindi binasa ang mga... Ay, nako. Solemn solemn constitutional mechanism that should not be politicized. Ano ba? Hindi ba na-politicize yung pagsampa niya ng impeachment laban kay VP Sara in exchange for something? Look who's talking. Ito, ano pa? Any impeachment complaint must be supported by clear facts and solid proof. Anything less will not pass constitutional scrutiny. Again, tanong, nakapasa ba ng constitutional scrutiny yung ginawa nyo kay VP Sara? 13-0. Ano ngayon? Back to you, honorables. Ay, nako. He noted that the Constitution is clear on the need for fairness and procedural integrity regardless of who is being accused.
Nasunod nyo ba yung tamang procedure? Di ba? Kaya sinupalpal kayo ng Korte Suprema dahil hindi nyo sinunod yung tamang procedure. Impeachment is a serious constitutional process. It cannot be based on rumors, speculation, or political talk. Adjung said. He expressed confidence that the lower chamber will not be swayed by unverified claims or political narratives, underscoring that complaints must be judged on their legal and factual merits. Any complaints must be supported by clear facts and solid proof. That is the standard of the House is bound to follow. Punta tayo. Impeachment should never be used as a political tool. It exists for grave and probable offense, not for creating noise. Sinong nag-create ng noise last year? Di ba kayo? Meanwhile, in a separate statement, Deputy Speaker Paulo Ortega stressed that impeachment should be treated as a serious constitutional mechanism anchored on proof rather than a political announcement. Locos talking. Yung mga young guns na ito. Impeachment is not a press release. It is a constitutional process that demands proof. Ortega said. Jong Ortega emphasized that any attempt to initiate impeachment proceedings must meet the standards laid down by the Constitution. He also maintained that the House is guided by constitutional duty and institutional responsibility, stressing the importance of the process not influenced by speculation or political noise. Sabi ni Ortega, we will examine any complaint based on the Constitution and evidence, nothing more, nothing less. Ortega then likewise reminded critics that impeachment is not meant to be wielded as a political weapon. Adjong and Ortega made the pronouncements amid rumors of impeachment complaints against Marcos supposedly being prepared by a few lawmakers. This comes after Marcos' alleged involvement in the controversial insertions in the 2025 national budget. So, ito, lalo lang nagpapatibay sa statement ni Congressman Edgar Erese na very exciting ang Pebrero 2026. Laban kay BP Sara. Meron ding naghahanda ng impeachment case laban kay President Marcos. Hindi magre-react itong dalawang ito, Ortega and Adjong, kung wala silang nasagap na balita na mayroon ng mangilan-ilang lawmakers na magsasampa ng impeachment laban kay Marcos Jr. So, ayos ang... Kaya kinakabahan na po itong mga hinayupak mga kaubayan. Diba, kabadong-kabado na po sila, natataranta na sa pagtatanggol sa kanilang amo, no, mga karibin natin. Lagot kayo sa Pebrero. Koto-koto. Magiging bloodbath ito. First time in history na dalawang top 2 government officials sasampahan ng impeachment. Ako, mga ka-DDS, huwag po tayong mabahala. Kasi yung reklamo nila kay BP Sara, COA ang katapat lang nun. Tapos na ang mga audit ng COA sa Office of the BP, ang qualified opinion, ang observation. Kaya ano ito, political sila ngayong nag-weaponize ng ano eh. Gusto lang nilang matanggal si BP Sara sa 2028 kaya nag-i-impeach sila. So, wag to tayong mabahala sa ating vice presidente. Lolusot at lolusot yan. Marami tayong kakamping senador na mag-acquit sa kanya. I just don't know dito kay presidente. Basta the fact na mayroon ng mga lawmakers na nagkakaroon ng tapang na loob na sampahan si presidente, that's good news for us, mga ka-DDS.
Title, nawala na ang moral ascendancy. Munggaw, sinuportahan ng retired general. Iginiit ni retired Brigadier General Virgilio Reyes Garcia na may sapat na dahilan si Colonel Audi Munggaw para bawiin ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga seryosong isyong umano'y patuloy na iniiwasang harapin ng Pangulo. So yan mga karibin natin, no? Yung mga nangyayari ngayon, parang nagko-coordinate, no? Talagang President Bongbong Marcos Jr., no? Oras na para ma-impeach, no? Kasi biruin mo, nung panahon po ni former President Duterte, ning isang general wala pong nagreklamo against corruption, ha? Ngayon, mayroon po nag-withdraw ng support, no? Maging mga retired generals, mga kaubayan, no? Tapos ano pa? Eto na ngayon sa February, kaabang-abang po mga kaubayan. Itong impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Sasabay sa gagawin din nilang impeachment against Vice President Sara Duterte. Ang tanong, kaninong impeachment ang lulusot? Kaninong impeachment, no, ang susuportahan ng House of Representatives, no? Sana po matauhan na ang House of Representatives, mga kaubayan. Alright, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Paki-comment lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.